Si Kuya Tutoy daw po. Yung kapatid po ni Bianan po. Opo. Si Bianan po. Wala po, hindi po ito napunta. Sa pulpunong yun po nakulong. Una sa lahat, yung pinasok po na bahay, doon po kayo nakatira. Hindi po. Alam ng mga polis na hindi ka doon nakatira. Hindi po. And yet, doon yung pinuntahan nila. Number one. Number two, meron po silang hawak na warrant? Walang pinakita. Pinakita po sa amin, sir. Bali, nasa cellphone. Parang nakapokus lang po yung pinakapangalan lang po dun sa cellphone. Hindi po nila totally binasa kung ano po yung ano. Basta sabi lang po ay hinahanap daw po Dapat nila si... pinakita sa inyo yung warrant tapos Opo, pinapaliwanag kung para pinapaliwanag. saan yung warrant, kung yun Mayroon ay nga daw updated po. warrant and all. Okay, bakit po kayo hinahanap at bakit daw sila pumunta doon sa bahay na hindi naman doon kayo nakatira? Hindi ko po alam. Yung pong warrant po yun, nung ano pa po yata po yun eh. Nung aking pong, matagal na po yun. So meron ka talagang warrant. Nung matagal na po yun, nung main po nung ano pa yun. Nangulong na nga po ako dyan. Nakulong po kayo. Opo, 4 na buwan po. October 13 po na dismissed po ako Na-dismiss? po. Okay. So nagkaroon kayo ng warrant and then kayo po ay nakulong because of that warrant. Kailangan isa-serve yun. Nung panahon na yun, na-serve na yung warrant. Opo, sumuko po ako sa Maritime Police. Sumuko ka sa police. So ngayon, pinasa ka doon sa judge, korte kung sino yung nag-issue ng warrant. And then ikaw ay kinulong for 4 months. After 4 months, na-dismiss po kayo? Na-dismiss yung kaso nyo? Opo. So, ibig sabihin, yung mga pulis, walang kopya nito. Wala po. Ilang pulis pong pumasok? 4. Sino po yung nagbibideo? Buti na lang. Video po. At saka po yung anak ko pong 15 years old po. Very good. At least meron kayong presence of mind. Importante po yun. Kasi kung wala yung video, ang dating noon, he said, she said yun. So with that video, hindi nila pwedeng pagsinungalingan itong sumbong nyo ngayon. Magandang hapon po, Colonel Balyera. Sir, good afternoon po, sir. Sir Idol, sir. Isang mapagpalang hapon po, sir. Sir, alam niyo na po itong kaso ng inyong mga tao, kaya po kami napatawag sa inyo. Yes, sir. Bali na info po, sir, kaninang umaga po. So, ang ginawa po namin, nag-consult po, sir, kay Sir PD. At as of this time po, sir, ay officially ay nirelieve na po sila outside po, sir, ng Provincial Intelligence Unit. Pagpaumanhin niyo po, sir, ay kaninang madaling araw po kasi sila, sir, nag-follow up doon medyo malayong bayan para yung barangay. So, nag-reach out po kami, sir, sa kanila na bumaba na, sir. At sila po ay relieved na, sir, sa Provincial Intelligence Unit. Dalawa pong gusto kong mangyari. Unang-una, relieve sila Opo, and then sir. disarmahan po mga to and then confine Yes, sir. to Opo. headquarters habang kinakasuhan po sila. Gusto ko pong makulong mga to. Yes, Kasi, sir, unang-una patakaran po ito na kapag nag-serve ng warrant yung mga pulis natin, naka-uniforme sila at nakasuot sila ng body-worn camera. Which, Yes, sir. hindi nila sinunod yung ganung protocol. Pangatlo, hindi man na sila nag-check kung updated ba yung warrant o hindi. Di ba, sir, kasama sa SO po yan? Yes, sir. Actually, sir, bilang chief, Outstanding? paulit-ulit ko po, sir, pinapaalala na lagi po, sir, i-verify sa issuing court ang warrant of arrest. Correct. Kung existing pa, sir, or na-serve na po. Correct. Yun po talagang pinakauna. Before you serve the warrant, you go to the court that issue the warrant and then i-verify ninyo kung outstanding pa ba yun o na-serve na yun o paso na yun, etc. Di po ba? Yes, sir. Copy po, sir. Actually, sir, hindi po kami, sir, nagkuha ng paalala. Since po, sir, nangyari na po yan, sir, we will do our best, sir, para makamit po, sir, ng mga victim yung tamang due process po. At may investigahan po, sir, na maayos. Kaya po, sir, nirelieve na po sila, sir, sa Provincial Intelligence Unit. Relieve. Okay. Colonel Albacea, magandang hapon po, sir, Colonel. Magandang hapon po, minamahal na Senator. Unang-una po, ako po ay humihingi na po kaagad ng paumanhin dahil kanina ko lang po sir ito nalaman ang pangyayaring ito. Opo. I was informed by my intelligence officer, Lieutenant Colonel Ruben Balyera, kaya I directed po yung ating admin officer na i-relieve po itong mga tao na ito at paimbestigahan ko po totally ito pong pangyayari po na ito. And sir, gusto ko po mabigyan ng kopya itong mga biktima nung dokumento na in fact sila po ay nirelieve and confined to headquarters and gusto ko rin po makakuha ng dokumento na sila po ay nadisarmahan. Opo, yes sir. Gagawin ko po yan. Inform ko po kayo sa mahal na senator at yung pong mga pamilya po na nagre-reklamo. Sir Roberto, humingi ng pamanhin yung provincial director at inaamin nila nagkaroon pagkakamali yung kanilang mga tauhan. Ano pong reaksyon nyo, sir? Ba't ko kayo naiyak, sir? Ano pong reaksyon nyo, Sir Roberto? Nanginginig si Sir. Sir, huwag kayong manginig. Akong bahala. Pag nandito po kayo sa akin, 101% safe po kayo. Huwag ko kayong mag-alala. Dahil po, salamat po dun sa ano po, sir. Kay Colonel. Opo. Ayun, nangako po si Colonel, yung kataas-taasan po sa probinsya.
i-relieve, number 1, ibig sabihin sibak sa pwesto, tapos number 2, confined to headquarters, number 3, disarmado, and then number 4, imbestigahan sila, gugulin yung kaso, tututok po kami. Dalawang pwede mangyari, pwedeng admin, pwedeng kriminal, depende kung ano yung kasong pwede ipahal. Colonel Albacea, ngayon pa lamang ako po ay taus-puso nagpapasalamat sa inyo. Now, iimbestigahan niyo po pag lumitaw na talagang, well, actually sa ngayon pa lang, talagang very clear na meron silang mga violations. Ano po yung kasong isasampa niyo po sa kanila? So, unang-una po sir, sabi ko nga po, ako po ay bilang provincial director po ng Quezon, ako po ay talagang humihingi po ng paumanhin dahil ako po, accepted ko po na malaki po yung pagkukulang po ng ating mga pulis. Kaya ako po ay gagawin ko po yung lahat para po mabigyan din po ng hustisya yung ginawa pong pagkakamali ng ating mga pulis. At ngayon na po, meron naman na po silang mga order ng relief at pinapadisarmahan ko na rin, papadisarmahan ko rin po sila pagdating po nila dito sa Quezon PTO. At yun po yung administrative at criminal, kakausapin ko rin po sir personal yung ating pong mga complainant upang sa ganun po talagang maalalayan ko po sila. Pupunta po ako sa kanila pagdating po nila dito sa Lucena. Very well said po, Colonel. Ito po'y papaalala ko sa lahat ng kapulisan kasi sa mga hearings, palagi ko ito bring up, especially during one budget hearing ng DILG and nandun pa nga si Secretary John Vic at sa mga iba pang hearing, lagi kong sinasabi na dapat ang mga pulis natin kapag nag-serve ng warrant o kapag may mga operations, kailangan ng ka-body-worn camera. Buti na nga lang, may presence of mind yung mga kamag-arak na nandoon, binidyohan kasi kung hindi binidyohan yun, magsisinungaling yung mga pulis. He said, she said tayo. Saka mga naka-shorts, tapos nakabunot ang barel, grabe naman. Tapos 5 sila. Anyway, sige po, Colonel Albacea, asahan po namin yung inyo pong gagawing investigasyon at kung kinakailangan sasamahan po namin dyan si Sir Roberto para makapag-file ng formal complaint. And can you guarantee safety po, Colonel, pagbalik ni Sir Jan, baka naman gagantihan nito mga kulukoy ng mga pulis ninyo? Makakaasa po kayo, minamahal na Senator. Talaga pong babantayan ko po yung kaso na yan at makakaasa din po yung pamilya na ako po mismo ang pupunta po sa tahanan nila upang makausap ko rin po sila ng personal. Ay, salamat. Well, with that, ako po ay sumasaludo po sa inyo, Colonel. Kung ganon, mainam at nakakatuwa naman po. Kaya nga ito si Sir kanina umiyak. Ngayon, hindi na siya umiyak nung marinig po yung boses nyo. Sige po, asahan nyo po na darating po kami dyan. Didiretso po kami sa inyong tanggapan. Salamat po, Colonel Albacea, Sir. Kailangan ko po sa mga dokumento, Sir, na para patunay na sila ay na-relieve at sila ay disarmahan. Salamat po, Colonel. Ha? Yes po, sir. Minamahal na Senador. Makakaasa po kayo. Thank you po. At salamat din po sa inyo, Colonel Ruben Ballera. Magandang hapon po, Colonel Ballera. Sir. Yes po, sir. Magandang hapon po. God bless po sa inyo po. Thank you po. Okay, sir. Kasama namin kayo dun sa Quezon. Narig mo naman yung kataas-taasan dun sa Quezon Province. Siya mismo pupunta sa bahay ninyo para maghingi ulit ng patawad at magtanong sa inyo and then para mas lalong laliman yung investigasyon. May paglalagay ito, sir. Huwag lang po kayong matakot na umatras o makipag-areglo. Sinisiguro ko sa inyo at 101% rate, may kalalagyan itong mga pulis na ito. Maliwanag pa na sa sikat ng araw yung ginawa nilang mga violations doon. Maraming salamat po, Senator. Galing pa po kayo ng Quezon yan. Opo. Oh, okay. So, i-reimburse natin yung mga pamasahe nila? Yes, sir. Nagkumain na po kayo, sir? Kumain na po. Ayun, sir. Bigyan pa ng tissues, sir. Yan, tears of joy na yan. Yes, Tears of joy na yan. Kanina kasi yung iyak niya, yung parang sama ng loob. Yan, naiyak siya sa tuwa. Sige, sir. Punta kayo doon kay Odette. Kaming bahala sa inyo, sir. Opo. Maraming salamat po. Salamat po, Senator. Idol. Kung ayaw nyo bumalik today, check-in ko muna kayo sa isang safe na hotel para makapagpahinga kayo. And then bukas na umaga, hatid namin kayo doon. Kayo pong bahala kung ano yung gusto nyo. Lang po namin. Sige. May kasama pa kayo. Sige po, akong bahala. Sagot ko lahat, ha? Punta ko kayo doon kay Odette. Maraming salamat po sa tiwala, ha? Magandang hapon po sa inyo.